Happy Lord's Day sa ating lahat. Alam natin na ito ang araw na itinalaga ng Panginoon na hindi natin pwedeng ligig, hindi natin pwedeng umitin dahil hindi ito araw natin. Hindi ito ay araw ng ating Panginoon. So sa hapon ito, kung meron mga Biblia, ihanda po natin ang ating Biblia upang sundan po ninyo ang aking teksto na gagamitin upang kayo man, kung makakita kayo dyan ng mga katanungan at palihin yung kausapin ako na brother, meron sinabi dito eh. Kasi hindi naman po lahat ay pinapahayag ng Panginoon. At maaaring may pinapahayag din sa inyo at iba yung sa akin. So ito ay hindi lang bago ito, nakaraang linggo. Ito ay ginawa namin ng Bible study kasi napupunti lang kami. Pero ito ay nagkaragdagan. Ito na nga, sabi ng ating pastor, kailangan ang approach ay preaching, pangangaral. So, yun naman po ay humingi ako ng paumanin sa kanya. Ito nga po sa kanya nga, Mr. Ramon, gawin yung preaching. Okay. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Lucas. Lucas, kabanata 10, talatang 38 hanggang 49. Apat lang na talata. Pero ito ay ating ataduhin at talalawagin. Si Evan, nakasumpong. Amen. Okay. Sundan niyo po ako habang ako yung nagbabasa na makita niyo na ang inyong lingkod, ang binabasa ay nanggagaling mismo sa salita ng Panginoon. Sabi rito sa Lucas, kabanata 10, simulan natin sa talatang 38. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babae ng pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na napo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay nababahala. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang ano sa iyo na pinagbayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Pagpalain po sa salita ito, ay yung sabihin na ano po, naglalim. Amang banal, Diyos na nasa langit, tunay nga napakalayo ng inyong agwat, at kami ay nasa lupa. At kami ay mula sa lupa. Kayo ang aming Diyos na walang pasimula, walang katapusan, noon, ngayon, at hindi nagbabago kailanman. Tunay nga sa mga oras na ito, samahan niyo po kami, walang aming pag-uutos at pangunguna, kundi ito ay panalangin na may pagsusumamo at pagpapatulbaga na ang bawat isa sa amin, Panginoon, pagkanuban mo ng pangunawa. Bigyan mo kami, O Diyos, ng interes sa bawat araw ng Sabat ay magnasa kami ng iyong mga salita. Nang salitang ito, Panginoon, isang pagkain ng aming kaluluwa at nagpapatibay, nagpapalakas ang aming pananampalataya. At
at higit sa lahat, Panginoon, ang salita mo ang aming pag-asa. Kayo ang aming Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Kayo ang aming Diyos na sinasamba, ang kinakikita, ang sinahawakan. Subalit, sa kabila ng lahat, kayo ang natututok sa amin. Nagbibigay ng uhaw upang patuloy na kayo ay aming itaas. Kayo ay aming masamba. Wag sa amin, Panginoon, wag sa amin. Dahil likas kami tayo sa langit, ang aming puso ng daraya. Kaya mangyari po ang kalooban mo na ang inyong lingkod, gamitin mo po na ayon sa iyong prinsipyo at katotohanan na hindi ang kanyang kalinaan na siya makita at marinig, kundi ang iyong kalooban, ang iyong kalwalhatian lamang ang maihinyo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Higit sa lahat, salamat sa araw na ito. Salamat sa buong magdamag na kami iningatan mo. Malulhati kami ng andising. Malulhati kami binigyan mo ng bagong buhay, bagong asas. At higit sa lahat, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa aming nagawa kasalanan sa loob ng isang linggo na kinaharap namin. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito'y hindi kalugod sa harap. Salit turuan mo po ang aming puso kung paano po tinuruan ang inyong mga alagad. Ika lahat, si Haring David, bagamat kayo tinapuri ang malapit sa puso mo. Siya man ay hindi nakaligtas sa kasalanan, sa kamay ng Katsiba, sa kamay ni Oral. Saan sa kanya kami, Panginoon, na inyong awa at biyaya lamang ang siyang nanangalaytay sa aming buong kalooban. Nangyari po ang kalooban mo, Panginoon, upang masunod namin ang iyong banal na utos. Hindi lamang yung Panginoon, upang magawa din namin ang iyong kalooban na pahayag o mga salita, lalo higit sa lahat sa mga tao wala pang malalim na relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong ipamamagat o paksa sa mensahe ito ay pinamagatan ko. Ang salita ng Panginoon ay higit na mahalaga dahil sa mga bagay na paglilingkod o sa maraming bagay na paglilingkod. Sa dalawang magkapatid na ito, na tumanggap sa bahay o si Jesus na bumisita sa bahay ng magkapatid na si Martha at si Maria. Sa dalawang babae na ito naglalarawan kung paano namumuhay ang tao ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya makikita natin na inilalarawan ng Panginoon kung sino si Martha, ano ang larawan ni Martha, ano ang larawan ng Maria. Dito natin makikita at ito naman ay magre-reflect at makikita din sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. So, ang aking punto dito ay tatlo. Bibigyan ko din ang aking tatlong punto. Una, ang pagpili. Pangalawa, ang pagkakakilanlan. Pangatlo, ang pakinabang nito. Una, nakita natin sa ating binasa na pagpasok ni Kristo, una nating Panginoong Jesus sa bahay ni Martha, malinaw na si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, Hudya, babae, kapag meron silang panauhin, hindi sila makakanda o gagawa kung paano nila ito kasi kasuhin.
at binibigyan talaga nila ng VIP treatment. Tinatrato nila bilang bisita na ito lang ang panahon, oras na mapaglingkuran ko ang Panginoon. Kumbaga, sa side ni Martha, naaabala siya at nag-aalala sa maraming bagay na kanyang paglilingkod. Samantalang si Maria, pinili niya, kaya nga ang una nating punto, ang pagpili. Pinili ni Martha na umupo sa paanan ni Jesus. Bakit? Ang pagpili ni Maria doon ay isang matalinong pagpili. Sabi nga ng verse 39, ngunit si Maria, subalit isang bagay na ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makunin sa kanya. Umupo siya sa paanan ni Jesus at nakinig ng kanyang salita. Binabantayan niya ang mga lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Mamaya masasabi natin kung ano ang pakinabang, pakikinig ni Maria, at ano ang pakinabang din ni Martha sa kanyang maraming paglilingkod na aabala. Sabi ko ng mensahe na ang salita ng Panginoon ay higit na mahalaga. Kaysa maraming paglilingkod na nagiging sanhi ng pag-aalala at pagkabalisa. Sabi ko nga, dalawang istorya, dalawang mukha ang ipinapakita ng Panginoon. Ang tao sa panahon natin ngayon, lalo't walang kaugnayan sa Panginoon. At siyempre, pag wala kang kaugnayan, patay ka, wala kang pagnanasa, wala kang interest, marinig po ang salita ng Diyos. Wala kang panahon na makinig ka ng sermon. Ang pipiliin mo, siyempre, ang maklingkod. Yan, isang libutan. Gagawin mo ang lahat para makakuha ka ng posisyon, mataas man o mababa. Kasi ang pakinabang doon para sa sarili mo. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit naglilingkod ka sa sanlibutan, hindi maialis ang pag-aalala at pagpapabalis. Bakit? Kapag ikaw ay isang naglilingkod sa sanlibutan, nanasain mo ang lahat ng bagay para makamtan mo. Marami kang pag-aalala sa buhay, ano kaya, example, ang mga politician. Tatakbo pa lang yan, nag-iisip na yan, ano kaya, mananalo kaya ako? Ang pag-aalala at pagkabalisa ay parang magkapatid lamang. Diba? Ano ba kayo ba yun eh? Nag-aalala, pagkabalisa. Ibang termino lang ang ginamit ng Mika pero magkapatid. Sabi ko nga, ang isang politician na nangangarap tumakbo o anumang posisyon ng kanyang gusto, malayo pa lang nag-aalala niya. Iniisip niya ako kaya lulusot sa Magic 12 o Magic 7. Ano kaya ang magagawa ko? Ako kaya ay magiging mabuting konsehal, mayor. Doon sila nakapokus. Pero pag sinabi mo, makinig ka na salita ng Panginoon. Hindi ko yan. Hindi ko pinili yan. Ulitin ko, may dalawang mukha dito na pinapakita na si Martha, ito ang larawan ng mga tao na hinahanap niya yung mga paglilingkod na naaabala siya. Kaya sabi ng Panginoon, Martha, Martha, masyado kang naaabala at nababagabag sa maraming bagay. Samantalang si Maria, wala siyang inaalala, wala siyang binabagabag sa kanyang sarili. Bakit? Kasi isa lang ang gusto niya. Ang piliin, ang makinig ng salita ng Panginoon. Bakit napakahalaga ng salita ng Panginoon? Bakit ito ang pinili ni Maria? Kasi alam ni Maria na ang salita ng Panginoon ay maraming pakinabang. Tulad ng testimony natin, sabi ng ating Inge,
Nagkakatuto tayo, sabi ng ating kapatid si Nigel, ang iba dyan hindi nabibigyan. Tama yun eh. Kasi ang salita ng Panginoon, tandaan natin mga kapatid, buhay. Yan ang buhay natin. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, ito ang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Katulad ni Maria, decidido siyang makinig dahil nakita niya maraming benepisyo ang makukuha. Sabi nga ng Roma 10:14, ang pananampalataya ay nagbubuhat siya pakikinig. Paano siya makakapakinig kung walang nangangaral? Ang nangangaral dito ang nagsasalita ang ating Panginoong Kristo. Kasi ang iba, kapag wala talaga, wala, wicked ang kanyang puso, wicked ang kanyang kaluluwa, wala siyang panahon dyan, wala siyang interest. Para sa kanila, ano yan? Boring yan. Wala ka naman mapapala yan eh. Kasi ang tao, ang hinahanap, may mapapala. May kapak, magiging pakinabang ng kanyang laman. Hindi ko sinasabing masama. Masama ang maghanap buhay, magtrabaho. Pero ang principle ng Bible, sabi nga ni Yorme, God first. Diba? Unahin ng Panginoon. Huwag mo unahin ang sarili mo. Sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteous, and shall be added. Hindi sinabi ng Diyos na unahin mo yung kariyan ko, kaya yamanin ka. Hindi ganon. Sabi ng Panginoon, pag sumakita mo, hanapin ang aking kariyan. Ano man, hingin mo, ipawak, ikaragdag. Ikaragdag. Hindi sinabi nila doon, sige, hanapin mo kariyan ko, yayaman ka. Hindi ganon. Ang tao ngayon, sa panahon ngayon, mas uunahin nila kung paano magkapera, paano umupo sa isang posisyon, at pag nakaupo na, sabi nga ng Panginoon, mag-aalala ka pa rin dyan, mababalisa ka dyan. Samantalang si Maria, napakatalinong pinili niya ang makinig ng salita ng Panginoon. Ito yan. Kasi bakit? Madalas yung sinasabi sa mga binabahagian ko, ang salita ng Panginoon, kapag ito interesado. Tayo mga kapatid, pag interesado tayo sa salita ng Panginoon, ano ang sabi? Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ito yun. Hindi kukunin sa atin ng Panginoon yan dahil yan ang ating kumbaga pasaporte na tayo nga ay karapat-dapat na bigyan buhay ng nakakampo natin ng Panginoon. Pasaporte yan mga kapatid. Kung ang tinatangkilik mo ay pansarili mo kapakanan at ang nilalasa mo ay puro pansalibutan, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, aalisin kayo ng Panginoon. So yan, kahit anong yaman mo sa mundo, ikaw na, sabi nga ni Marcos, makamtan man ang lahat ng ari-arian ng sanlibutan, kung ang kaluluwa mo naman ang mapapahawa. Ako, aminin ko sa inyo mga kapatid, going to 60 o 60 start na. Sa kulang kong ito, wala akong nakita na maklay na mayaman na sa huling hantungan, libingan, nilaglag ang kayaman. Wala. Kahit si Presidente Marcos Sr., pinanonood ko yung video, tinitingnan ko niya kumukulang. Sabi ko, mayaman doon, kaya ilalaglag. Baka yung mga tinatawag mga cronies o yung mga ari-arian ng mga Marcos, yung tinatawag na suling Buddha na pinag-aagawan ng mga makakaliwa, pinag-aagawan. Hinihintay ko yun. Alam nyo, ano ang pinakahuling-huling nilaglag? Kanibigan ng Marcos. Watawat ng Pilipinas. Shipping nila. Ibig sabihin,
kapag inuna mo yan, yung yung pagliling ko sa salibutan na para sa sarili mo, interest kasi yan, mabibigo ka dyan, kapatid. Kasi kung palabasa kayo ng Biblia, sinasabi ng Bible, walang makapaglilingkod sa buwan sa dalawang Panginoon. Sapagkat, iibigin ang isa, pupunta na ang kalawa. Walang makapaglilingkod, una sa Diyos, at sa kayamanan. Kaya nga, God first eh. Kaya nga may isang matalino, dalubhasa sa kautusan, dalubhasa, abogado, eka nga, para sa tanong natin, pag sinabi dalubhasa, abogado yan, alam niya ang batas. Sabi ng mayaman ito, mayaman pa, mabuting guro. Ano yung dapat kong gawin? Upang magmana, mabuhay na walang hanggan. Alam mo, Jesus na, sinabi niya, bakit ba ako tinawag na mabuti? Ano ba mabuti? Hindi ang Diyos. Alam mo ang mabuti? Huwag magnanakaw, kung kapatay, sundin mo ang utos, ibigin mo ang Diyos, ang bubuso. Ano sabi ng ng mayaman? Ginawa ko na yan. Mula sa una. Hindi ang masabi ng Panginoon. Alam ng Panginoon na walang nakatupad nun. Hindi na sinabi ng Panginoon, sinungaling ka. Ako nga nakagawa niyo, hindi gano'n ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Kung gano'n, isang bagay ka pang dapat gawin. Ano po yung guro? Pagbili mo ang iyong ari-arian, at sumunod ka sa akin, makakaroon ka ng buhay mo walang nalungkot ang lalaki. Ito yung mga tao, kapag wala kang interest, wala kang salita ng Panginoon, i-deny mo ang Panginoon. At aalagaan mo yung papasaya sa buhay mo. Ito ay isang pinapakita ng ating Panginoon Jesucristo na dapat matalino tayong pinipilit. Kasi alam naman natin yan. Alam natin yan. Tayo mismo naririnig ko, di ba? Ang pinakamahalaga sa lahat, may salita ka ng Panginoon. Marami tayong binabasa sa Biblia. Minsan, nakakalimutan natin. Sabi ng Panginoon, mag-ipok kayo ng kayamanan dito sa lupa. Huwag kayo mag-impok pala ng kayamanan dito. Sa langit kayo mag-impok ng kayamanan. Anong kayamanan na yan? Yung salita ng Diyos. Sa tuwing gawain, nagsasalita ang pastor, makinig ka. Dahil yung pastor na yan, larawan niya ni Kristo. Yung pastor, binubo ka lang ang bibig niyan. Tandaan natin, kaya nga minsan, makinig, malapit yun. Kapag nagsasalita ang pastor, huwag tayo magpintuhan. Bakit? Hindi na yan si Pastor Alan. I-Kristo na yan. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Marta, sabi ng Marta, Panginoon, wala ba sa'yo? Kung ako tinutulungan ng kapatid ko? Ano sabi ni Jesus? Sinabi niya ba, tulungan mo? Oo, sabi niya, Marta, Marta. Sabi niya sa po sa Pinay, sabi, Sumali sumagot ang Panginoon na sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka kung babagabag tungkol sa maraming bagay. Bakit nag-aalala? Bakit nababagabag? Kasi nga, ang tao pag wala sa Panginoon, punong-puno na pag-aalala, punong-puno ng kabagabagan. Amen po ba? Punong-puno ng pag-aalala at kabagabagan ang isang taong wala sa Panginoon. Tandaan natin ang pag-aalala at pagiging bagabag ng isang tao, hindi galing sa Diyos yan. Alam mo saan galing yun? Ha? Sa Satanas galing yun. Tayo sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakanin, tungkol sa iyong susuotin. Lagi sinasabi ng Panginoon yan, huwag kayong mabalisa. Salipin ninyo sa aking pagkakas.
Ang taong nababalisa, malinaw, eh, hindi niya naiintindihan ang salita ng Panginoon. At wala kang panahon na makinig ng salita. May panahon siya, pagkaalam niya pagkakapuran. Disidido siya, interesado siya makinig ng mga naririnig niya sa tabi. Pag sinabi, malapit na mag-stay out. Ha? Ay, sumali! Nakiulit nga! Malapit nang mag-stay out. Ay, salamat! Pero pag sinabi mo, Sir, nalala si Pastor sa building there. Sir, ka na, gawa. Ano sabi mo ba? Ito, naglalaba pa ako eh. Diba? Pero pag sinabi ng Pastor, sisali ka, may 5 kilo ba kita? Ay, mga kapitbahay! May 5 kilo daw, bawat isa. Yun ang needs ng tao. Pero yung makinig na salita ng Panginoon, wala siya. Kasi hindi na iintindihan kung ano ang benepisyo ng salita ng Panginoon. Pangalawa, ang pagkakasinlandan. Paano malalaman yung identity ng mga tao na interesado sa kalibutan na hindi rin interesado sa Diyos at sa Panginoon? Ang Panginoon mayroon siyang identity, palatandaan na itong may nakikinig na kanyang salita. Buksan natin ang Juan, Kabanatang 10. Kabanatang 10, talatang 27. Juan, Kabanatang 10, talatang 27. Ito ang identity, pagkakakilala ng Panginoon, na makikilala ka, kung nakikinig ka ng kanyang salita. Naniniwala ka sa kanyang salita. Ito makinig. Pinapakinggan ang aking mga tupa. Sabi ng ating kapatid kanina, kahit nawala ka, naligaw ka, mahapakin ka ng Panginoon ng kanyang dalgo, ipabalik ka sa kanyang pulungan. Ang pulungan dito, church, iglesia, ibabalik ka ng Panginoon. Bakit? Bakit? Tupa ka, tupa. Pakinggan. Pinapakinggan ang ating mga tupa ang ating tinig. At sila'y ating kilala. Sila'y sumusunod sa atin. O mas mo yung pagkakakilala ng wala sa Panginoon. Ito yung mga tao na busy sa trabaho, busy sa posisyon sa sanlibutan. Eto, itaas natin sa 25. Ating busy. Subalit, hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Malinaw yun, mga kapatid. Ito yung mga tao na mas pinili ang posisyon, hindi makanda-ugaga, pag-aalala. Protection dito ko. Yun ang identity na sinasabi ng Panginoon. Subalit, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yan ang tawag sa kanila. Malagay niyo. Kambing. Kambing. Tama. Kambing. Ang kambing, ano ang karakter ng kambing? Ang kambing, di ba may sumay? Ang tupa niyo, pero maliit. Ang kambing may sumay, pero mababa. Ito ang karakter ng kambing. Ang kambing, pag dinala mo sa masamong lugar upang pakainin mo siya, ano gagawin sa'yo? Susuwagin ka. Susuwagin ka. Pag nagsishare ka ng gasto sa kambing, alam ko na yan. Lahat naman, mahalang Diyos eh. Alam ko yan. Alam ko yan, grabe. Kaya ako galing eh. Nakanya, ganyan ang kambing. Pero ang tupa, kapag kailangan mo ng gasto, pag tupa yan, maamo yan. Susunod yan. Sige po, salamat na siya rin. Kasi tupa yan eh. Ang kambing, susuwagin ka yan. Marunong pa sa yun eh. Eh sinasabi ni Pablo, sila yung mga nagmamarunong, pero mga mangmang.
makikilala din. Yun ang identity na mga nasasalibutan na mapinili nila yung mga maraming gawain na nagbibigay sa kanila ng kaabalahan. Kabalahan, wala silang panahon sa Panginoon. So, huwag tayo magtaka ng kapatid sa pagkagating sa Panginoon. At pangatlong puntos, ano ang pakinabang nito? Ang pakinabang na naglilingkod ka sa kalibutan na magkakaposisyon, mayroon. May pakinabang dyan. Una, ang inangad mo, isweldo ng gobyerno, kung quarterly yan, buwanan yan, pero ang tanong, kapag namatay ka ba, dala-dala mo pa rin yan? Kahit ikaw na ang sikat, kung ikaw na ang general ng Pilipinas, kung wala kang relasyon sa Panginoon, at wala kang tanaw sa pakikinig, hindi mo magagalaw. Ngayon, ano ang pakinabang doon sa mga taong makikinig ng salita ng Panginoon? Una, sabi ko nga, ang daming pakinabang. Pag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, una, lumalakas sa iyong pananampalataya. Pangatlo, pagkain ito. Pangalawa, pagkain ito ng ating Panginoon. Pangatlo, ito rin ang salita ng Diyos na nagiging kasangkapan natin. Kaya natin nalalagpasan ang lahat ng pagsubok. Lahat ng struggle, lahat tayo nakakaranas nito. Pero tingnan mo, nakakasungkay tayo. Diba? Bakit? Ano ang ginagamot natin? Bumibili ba tayo ng gamot para yung pagsubok natin mawala? Hindi. Magbabasa tayo ng Biblia. Kapag mayroong pinababasa sa atin ng Diyos, minsan nakukumpis tayo. Pero nakukumpis, minsan nagagalak ka. Bakit? Kasi ang salita ng Panginoon ay higit na mahal. Kaysa maraming pag-ulimod na nagiging sanhi ng pag-aalala at kabalisihan. Ito yan. Pag nasa Panginoon ka, focus ka sa Panginoon, ang lahat ng alalahanin mo, huwag mo nang alalahanin. Sabi nga natin sa katotoo natin, di ba? Patunay yun Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ito ako nga kagabi Di ba, malakas ang ulan? Ang oras kalahati ata yun. Miss ko lang swimming pool yung bahay ko. Kasi meron akong ganyan ang complete. Hindi ko pinatong lahat ng gamit. Ano na Ngayon nangyayari ko. Ano na, nasa tuhod ko rin tubig. Lumulusan na yung mga plastic. Limas ako ng limas. Sabi na sabi pa, kung mapapagod ka lang. Kasi yung nililimas mo, bumabalik. Ginawa ko sa pagod na ako Ganun sa pagod pawisan lang. Nakatulog ako. Napagod. Pagising ko, wala na nagtulog. Ang problema lang, meron pa rin. Wala na tubig, anong meron? Bura. Putik. Siyempre, nilang pasok. Iyan ko. Alam mo anong kulay? Alam mo yung dagta ng pusit Super din. At amoy bura. Pero sa kabila ng lahat na yun, alam ko, mawala dito. Diba? Kasi kung hindi ako nakikinig sa salita ng Panginoon, sabihin, akala ko ba yung Diyos providensya? Bakit nabaha yung bahay ko? Akala ko ba iingatan na? Iingatan ka naman, di ba? Ang kalikasan, hindi mo pigilan. Gawa ng Diyos Gawa ng Diyos yan. Ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay kinalaman ng Panginoon. Hindi tayo titigilan ng Diyos hanggat hindi tayo natututo. Tama? Hindi tayo titigilan ng Panginoon hanggat hindi tayo natututo. Maging ang mga alagad man
Ilang taon siya nakisama sa mga alagad, sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko ba kayo pagpipilitan? Di ba? Tayo kaya? Isang, nagkakaroon tayo ng murmurin, sabi ko, akala ko ba ang Panginoon, mahal niya ako, bakit? Bakit? Sabi ko, pero guys, sabi ko, Lord, alam mo ko, plano may Diyos. May plano ka na sa tingin namin, sama, pero sa iyo, mabuti. So, mga kapatid, sa aking pagtatapos, mayroon pa kayong Maria sa panahon natin ngayon? Marami naniniwala ko, maraming mananampalataya na katulad ng Maria. Pero bibihira ang mga mananampalataya na katulad ng Maria. Na may panahon na makinig na salita, may panahon na magbulat ng Biblia, may panahon na manalangin sa anumang sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Sinishare nga sa atin kahapon ni Brother William Envalo ang kanilang pinag-aralan na sinasabi, manalangin ng walang patid. Ano pagkakaintindi nito? Manalangin ng walang patid. Utos ni Pablo yan sa ating mananampalataya. Manalangin kayo ng walang patid. Ano ang pagkakaunawa ninyo? Kasi, pag sinabing manalangin ng walang patid, habang naglalakad ka, bukas. Walang patid kami. Hindi sabihin na manalangin ng walang patid. Umaga, tanghali, kung anumang sitwasyon na naiisipan mo na nire-reveal sa'yo na di manalangin ka. Hindi po yung hindi po yun, ha? Kasi sabi mo lalaki ng walang patid, eh. Nagluluto na lang. Hindi po yun. Ibig sabihin ng walang patid. Huwag mong kakaligtaan ang panalangin mo. Niloko ko si Brother Will. Ang lang walang patid. Naglalakad sa kalsada, panagkasa ng dagat. Diba? Sa mga oras na ito, tularan natin si Maria. Na magkaroon, lagi, hindi natin sa Panginoon, ang pagiging interest na makinig ng kanyang salita. Sabi ko nga kanina, ano ang pakinatan nito? Una, papalakas ng ating pananampalataya, pagkano ating pananampalataya. At ito rin ang pakikinig natin upang tayo yan ang buhay na walang magpapalala. Amen. Dakilan Diyos, sama namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, ang mensahe na itinagtanong po sa amin, sa mga oras na ito, sa pagkurito, sa pagkakuri ng paglilingkod sa libutan na naaabala ang marami para sa sarili nilang kapakanan. Subalit, itinuro mo po sa amin bilang mananampalataya na dapat kaming pumupos hindi sa lahat sa iyong mga salita. Dahil ang iyong salita, kayo nagsabi, mawawala na lang ang langit at ang lupa. Ngunit, ang iyong kaliitan sa salita ay hindi magkakaroon. Salamat po, Panginoon. Salamat, bagamat di namin kayo nakita, di namin kayo nahawakan, di namin kayo nakadampan. Pero, pinangahawakan namin na sinasabi mo, mapalad kami, sumasampalataya kahit hindi namin kayo nakikita. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Guys, so salamat sa mensahe ni Pastor Ramon. Yan ang preaching, no? Paglinggo, kailangan preaching po. Kung saan ay hindi ka nagkakaroon, ang pagkakaroon ay magsisirmon ka, no? Ipinapangaral naman ang salita ng Diyos na talagang
para doon sa mga tao, maniwala man o hindi. No? Makinig man siya o hindi, ang malaga ay nangyayari. Para kang ganun, di ba? Pag may kagalit ka, walang ibang sisingit, ikaw lang talaga. No? Walang ibang bumarasal. Kung pag-asa kung anong bukang bibig mo tuloy-tuloy yun, walang pwede bumarang. Diba? Ayan. So, ba hindi naman sinasabi na, yan kaiba ng preaching sa teaching. No? Ang teaching, kasi si Parito, ang preaching naman, hindi yung talaga nagpapakain ka sa mga tao, makinig man sila hindi, okay lang, basta kayo naman. So, yun ba yun? So, yan, narako po tayo ngayon sa ating pong tinatawag na komunyon. Ngayon, wala po tayo ngayon. So, tawagin natin si Brother Jerry para tayo po natin tumayo. Dala po tayo sa ating komunyon. Tawagin din po natin si Tracy. Si Brother Jerry, ipag-pray ang tinapay. Si Tracy ay ipag-pray o saro na simbolo ng ating tayo. Ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating tayo. Nasa Panginoon po natin ngayon, hindi na kaya sa Panginoon ang kaya kapatid ko, hindi kami ng kaya kapag-ibig yung sa amin. May sarap sa Panginoon, kaya maraming sa amin siya. Maraming salamat po sa iyong salita pa naman sa amin. Panginoon, ito yung karoon ng pagdulong natin. Panginoon, ito yung bahagi sa mga kapatid ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong Panginoon. Hindi kami kumakain at tumiyon. Mula sa iyong pangsasalita ng Panginoon Jesus. Salamat po Jesus sa Diyos na ito tatas ng pangalan ng Jesus. Amen. Bahagi po natin, nasa-salag po tayo kakain, iinom, sa natin okay, yung mga bata, wag muna kayo. Kasali dyan, no? Kunin muna yung mga sila kasali. Sana natin sila masasali kasali. Mabautis muna sila. Mabautis muna sila. Dahil ang sabi ng Biblia, atin munang babasahin kung bakit hindi niya kailangan kumain. Sabi niya, ang sino man kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino man kumakain at uminom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may sina at natasakitin ang maraming sa inyo at may ilan namatay na. So yan ang dahilan. Kaya, so, yung mga karapat-dapat na mga mag-inom ng saro, yung mga sumampalataya at nabautismuhan, sabi nga doon, yung mga nabautismuhan ay naging kabahagi sa sambayan ng Karitan na mga sila ay sumasama nagtitiraso at umiinom at sumakay ng tinapay at sabi ng ating Diyos. So ngayon, i-test po natin ang ating tinapay na simbolo ng katawan ng ating Diyos. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong labing siya isinagkalulok ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagkakira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa aking tayo. Itas po natin ang tao.
Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan nila ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng ating dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So, bago ko pang natapos, bakit natin iinom ito? Dahil sinabi din ng Jesus Christ, malibang kainin ninyo ang aking katawan at inimin ninyo ang aking dugo, ay hindi kayo makakapasok sa kailangan ninyo. Ito yun ang ginagawa natin. Pinagagawa ng akin kaya dahil nga ang mga pagkukunan ay dito. Tumako na po tayo sa ating pagbibigay. Magbigay ko ng taos puso at hindi napipilitan lamang. Natawagin ko na po ang ating brother na si Brother Jerry para sa open. Bago ko kasi kasama ng Pablo, bigay mo naman ako ng isang. So, yun po yun. Yung pagbibigay po, ilalala po yun. Kasi, ang mga bigay sa atin na lumalang, yun lang po talaga. So, okay lang po kahit wala po, basta mula sa piso, o magkano mo po, pwede po yun. Kung wala naman, ano nang panginawala ka, pwede po hindi. Pero ito po lang, ito yung tatandaan nyo. Kailangan talaga tayo tuwing libo na bibigay sa Panginoon. Ito na ano, kasi magkakaroon po tayo ng utang sa Kanya. Diba? So, talaga ano natin yun. Kasi alam naman talaga magawa. So, siyempre, kung may sasama ka, gano'n sa Panginoon yan eh. Maniwala ka sa akin, papapalain tayo sa nabibigay. Subo ko na yan. So yan, ito po sabi ng Panginoon, Ikalawang Korinto 9:6. Tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakagawa. Verses 2-3, okay na ikaw. Pagpil natin yung etsyokan. Lahat ng inyong mga itutunan din. Lord, maraming pong salamat sa araw ng linggo na ito. Lugod kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa mga kabila ng pagsubok sa aming buhay ay hindi ko kami pinagabayaan, Panginoon. Lord, thank you sa iyo. Pagpapala, Panginoon. Hindi lang sa mga bagay ng pagpapala mo, kundi ang spiritual namin, Panginoon. Yung buhay mo, Panginoon. Lugod kami sa pasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, itong nagpusa, nagbibigay mo itong ng bagay na ito, Panginoon, nawa ito ay ibabalik sa kanila, Panginoon, sa mga negosyo, nawa sila pagpapalay ito at gabayan sa Panginoon. Sa bawat isa't isa, Panginoon. Sa lahat po dito sa oras na ito, nawa ito ibabalik sa kanila, siksik-liktik, Panginoon Jesus. Salamat po sa oras na ito. Itataas kami pangalan ni Jesus. Amen. I can find in you for all my
Bible study. Araw ng bukas, 6 o'clock to 7 o'clock. At malapit na, next week na ang ating anniversary. Ito po tayo sa Hapilan kasi di ba buo yung building 13. Di ba? Kaya maghanda po tayo kasi ito ang pangatlong anniversary ng Disciple of Jesus Christ. Kaya nananatili pa rin tayo nandito. Di ba? May nawawala at may idinadagdag ang Diyos. Taong-taon yan. Taong-taon yan. Nung nakaraan, meron tayong naidagdag. Tapos nawala ko rin siya. Ngayong taon naman ito, may dinagdag na wala siya. Di ba? Parang nagbabawas, nagdadagdag. Muli ng Panginoon, tapos mamaya, loomin ng Panginoon na dapat hindi na umulan kasi damus na kagabi, kahapon. Meron tayo doon sa building 30, mamaya 2 o'clock hanggang 4 o'clock. At 2 oras lang. Nawa, suportahan natin doon kasi nawa loomin ng Diyos na magbubungan muli natin doon. Pangalawang bubong hanggang sa pinto. Kaya walang imposible sa Panginoon. Sabi nga, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Di ba? Dahil ang Diyos, siya ang nagpo-provide sa ating pangangailangan. Mamaya daw may meeting. Nakita ko po yung GC namin sa Disciple of Jesus Christ. So, sana, alam niyo rin, kaya sinimber ako. Nakita ko doon, hindi nakalain na po yung night super ko doon. Pero tinatanong siguro sabi ko, kasi sinatanong yun, nag-chat rin sa ano kami. Siguro babasa mo yung pastor, babasa mo. So yun, sabi ko din nakalain na doon, sabi ko, Lord, ano ba? Kasama pa ko doon kasi night super ko, sabi ko, malalaman natin ito sa linggo. Nag-alam naman ng Panginoon na, napansin ko yun, sabi ko, nabasa ko lahat doon, nakalagay sabi ko. Wala si mag-narito, sabi ko, hindi sa kalooban. Di okay lang po, wala problema po yun. So, inano ko na kasi, baka dumating pa no, lobi na pa, sabi, nakasipal kasi, hindi ka naman nakalain natin. Diba? Meron tayong ganyan eh. So, hindi na gano'n na, okay lang, ganyan muna wala pa. Kaya sinasabi ko nga, sa mga bagay na kailangan ang mga member, alam mo, katulad yun, may sabihin nakikita dyan, sino yan wala nakikita. Hindi sabihin yung secret. So, salamat na nagpasalanan kasi nagsabi si Natanya, sabi, Pastor, yung mga, huwag na yung mga dating nabasa ko. Kasi nag-ano rin kami yung Natanya. Kasi nagbibigay na ito yung mga sasang nagbibigaya kami. So, nakukuha ko naman sa kanya nalalaman na sa puso natin sa iyo. So, Ricky, nakikinig na. So, kanina napansin ko, nagpalit ako lang, nakita ko yung sapatos. So, okay lang ba ikaw galing sa pangangatong sapatos, kung gusto ng anak mo o hindi, okay lang. Ito sa lalaki, pakiano kung kasya, kasi kung hindi kasya, ay babalik. Ito sa babae, sino kung kasya o mali, hindi gusto nila, tanong lang ang gusto. Pag hindi, pag sa akin. Kaya yan po. So, kasi wala namang yan, wala bayad po yan. Tanong kung gusto, pag hindi, kayo kayo namin. Tanong natin yung sa malaki. Kapag yan. So ito, sige pakiano mo rin. Sige pakiano lang na rin na. Kapag gusto, kung pag hindi, pwede mo ibay. Sige. So yan, galing kayo sa Panginoon yun Siya nakikita ko, walang sinilas. Eh paano kung natao? Salamat na ka, salamat na dalawa. Galing kay Lord yan Galing kay Lord yan. So yan, yun nga sinasabi ko lagi, nangangamba ko, pag nagbibigay ng sapatos, marami ko nabigyan dito nawawala. Kaya salamat kay Pastor, binigyan ako. Tapos may nag-receive pa, may padapating yung Siapi, Pastor Ramon, mabagal sila yun. Alam niyo natin yan. So marami. Ang nakita ko kay Ricky, siya dapat ang pero kay sa kapasunod yan, ang gagawin ko? Ipagkay. Siyempre, sabi na gusto ko na yan sa sino na gusto. So ganun po yun. So yun, maraming salamat. So sabi nga, marami talaga. Sabi nga ng Panginoon, kung dalawang damit mo, ibigay mo isa sa mga naglalang. Alam natin po yun. So okay yung mahirap pag So yun, at salamat kay Brother Renzi kasi dahil sa panahon magpunta kami pa sa Bintip sa Rita Plus, sa Bilog.
So dito na kayo. Kasi minsan may pumupunta doon. Diba? Salamat Pastor Ramon. Kasi yung topic na po pa. So ibig sabihin, pinapayuhan naman, meron talagang camping, usually na pa. So alam naman yung di camping talaga sa lahat. Di ba kaya natatawa? Ganang papakasi Pastor Ramon? Napakaganda. Nulit-ulit na. Yung marami tayo nakuha, yung mga pakikip. So salamat sa Panginoon na doon na talaga tayo sa plano. So yun, Tayo ay tumayo, tayo ay aabot sa Panginoon. Mga kapatid, maraming po tayo sa Panginoon. Nakilang Diyos ang mga sa langit. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito na nandito kami na muli nakaralan niyo sa pangiran, Panginoon. Salamat, Ama, sa bawat magagawin niyo sa amin. Sa lahat ng protection niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pagkat nalalaman namin, kalagitnaan namin, pinagdilito kayo, nararamdaman namin, Panginoon. Sana po sa amin pong paglabas sa lugar ng pananmahan ng Panginoon. Bigyan niyo po sa amin ang imbasbas ng biyaya, ng protection. Bilang anak mo, Panginoon, umayo kami at italagalap namin ang iyong tuwiran sa abot ng aming makakayaan ng Panginoon. Lagyan niyo kami ng kalilangan ng kaalaman, Panginoon, upang maunawaan namin lahat, upang lahat ng mga bagay na ito ay kaliwanag namin ng tama. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpuplo at sa gawain ito, Panginoon, at kapatuloy, sapagkat alam namin na ito ay layunin mo, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, hinihiling ko po na sa aming pong pagkakawalay, Panginoon, sana po daladala namin ang kapayapaan, ang iyong presensya, Panginoon, na ipamahagi namin ang iyong pagkikiman, ang aming mga kamakayan, sa aming mga kalimbahan, sa mga kaibigan, Panginoon. Kaya, Panginoon, wala po kayong magagawa, dito po sa salamat namin, Panginoon, ng mataas, magpapuri, Panginoon, dahil lamang ang aming pagsambang, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus natin, Panginoon. Amen.
Ay naman, hindi naman. Hindi kambing yun, ha? Oo. Ano ka dito? Slide. Ulitin mo. Oo. Kailangan kita, papunta sa buwan, kasama ka dyan. Bakit ba kaya ka lang? Yes naman. Yung ano po, bali, ilalagay mo na sa sulat kung sino mo nang tatawagin, kung programa at pinagding na rin kasi kung nakalimutan Alala ko kung sino ang papasalamat, pero kung hindi magama atin, siya yung una-una kong tatawagin para magpasalamat. nandun na sa programa natin pag-uwi natin sa bahay nandun sa bahay yung tayo na tayo na Para hindi na ako mag-aanap kung ano gagawin ko. Kasi kung sinong may gusto mag-special ng song. kasi dito wala akong dito sa pagkain ano yung magiging na natin usapan na okay na kayo na Basta sa akin po, nagpalawa na ako. okay sa'yo Renancy ano yung magiging natin At ano? ang pagkakang wala pero kung sa ano po sa program makasama tayo kung mag-aaral pa lang ganun doon sasabihin nyo na kay sa ating sinabi kung gusto mo Lahat naman yung kasi pupunta ko sa'yo, balik pag pinigyan sa akin, mas may tatanungin lang ako. oo Para ready. Eh, ngayon pa lang, pinag-ready na ako ng Panginoon. nandiyan na nagawa ko ng programa natin para naman makita ng mga Kung anong dapat gawin. ay may mga bisita makita nila yung mga May bisita ako sa kira, yung so sila mo na yung Ramon patawag, kaya mo na para mag-prepare Pagkalan nyo naman yung sunod-sunod. Talaga. ang tema natin dala pagkat Bali, pagkatapos yan muli ay tatawagin ko muli ang ating pagkain na pang spiritual, ay pagkalan natin.
Eh, na, Pasko, program ko na. Program ko na. Pag-usapan ni Kapitid Jerry, kung ano sabi nila namin, kung magmamagic kami, kakanta kami. Kakanta na daw lang. Wala yung paganda sa busit, wala yung paganda sa Panginoon. Yung pupurihin mo siya, sasambahin mo siya, pag-awitan siya. Alam mo na Magbaban sa bira. kaya wala mo pag isalala ako, basta kung nilalaro ko makanta ko. Tapos kagad. O, walang pagandaan mo. Pag dali siya sabihin, wala yung pakitatan. Sabi nga, pag nasarap ka, ignore your Okay na pagkain, kaya kanyang... nag-order niya ako ng photo. Ngayon, kami meron kami doon sa kanin. Yung mga ilan. Doon sa kami ng ulam sa kanin. Saan may dito na kanin? Kasi siya, doon sa mga bisita na... Alam mo, kami. Gagawa ng staff. Sa mga Iba kami doon. para ay magkakasya sa bahay. Magdudubre-dubre Sa putin natin. Mayroon ako Para ang mga bisita, pag natapos sila, tayo naman ang papayin. Logo ng design ko. So, sa Poland kasi, si Sugawag ko yun, nag-magdadri siya ng tulang. Nagpapaluto siya. Bakit yung bata ko yan na? Sinabi mo ha? Oo, nandiyan Sabi niya sa amin, pero nandun yung program. Sa bahay. So, paano na pala? Bahay na. Kailangan medyo mag-adjust tayo ng bukas. Kasi makagawin tayo. Umaga pa lang kung nalaman tayo. Umaga pa lang. Maiwan. Kaya tayo na mga ang nakalagay doon, George nila, yung pangalan si Manila. Astro, Christian Ministry. Kailangan may talaga
Inches. Ay, air supply. Joke lang. Diba? Special number, kahit dalawa. May kung mag-sasabihin ko lang, special number sa Sino ang gusto humawit at Ngayon lang ginamit yung mga maganda eh. Siyempre kayong dalawa. Wala namin. Yes, brother, me, Father is right there, at saka brother Jim. Father. Kaya kumain. Ano yung kumanta parang mahuhuli. Wala nakakalimutan. Sa Panginoon naman kayo Hindi kakalimutan. ko kilala ikaw naman. Wala yung kamandaan na buko. Umakapin ka agad. Kasi umakapin ka agad. Hindi ko pag nasabi dyan, hindi ko alam kung sinasabi ko. Kami sabi ko, Hindi ko alam. Hindi niya alam. Ako nagpapabigyan niya eh. Hindi ko tayo mataas. Nalalaman mo talaga tayo ang mga tao. So yan na, pagkautal anniversary, meron naman titin ko. ay malapit na pala, birthday ko. July. July. Ay, kurang na. Yan, sinaon pa ng ano. Ano po rin yan? Marami na nag-aalok. Wala tayo dyan ba yan? Pag tulong-tulong, madali ang proseso. Ano? Hindi ako natuto.